Okay. Amen. Praise God. Kamusta po kayo, children? Sorry. Akala ko pala sa junior church ako. Amen. Pastor, pinapanood yan ng anak namin eh. Okay na nga po namin. Pati dito sa church, pinapanood natin. Ito po ay kwentong pambata, yung pinanood po natin. Subalit ito din po ay kapupulutan din po natin ng aral. Amen. Kahit po sa ating nakatatanda. Amen. In a spiritual sense, mga kapatid sa ating Panginoon, ang kwento pong iyon na pinanood natin ay may katulad na kwento sa Bible at ito po ang ibabahagi ko ngayong umaga. Basahin po natin Matthew chapter 7, verses 24 to 27. Ganito po ang sabi, "Kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. At lumagpak ang ulan, at bumaha, at humihip ang mga hangin, at hinampas ang bahay na iyon, at hindi nabagsak, sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. At ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito, at hindi ginaganap, ay matutulad sa isang taong mangmang, na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan. At lumagpak ang ulan, at bumaha, at humihip ang mga hangin, at hinampas ang bahay na iyon, at nabagsak, at kakilakilabot ang kanyang pagkabagsak." Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po ay sumandaling manalangin. Panginoon, salamat Panginoon Diyos sa pangangaral ng iyong salita. Ikaw ang mataas, ikaw ang manguna Panginoon ngayong umaga. Pagkilos ng banal mong Espiritu, tulungan mong bawat isa sa amin, maging marunong kami Panginoon Diyos, maging matalino kami Panginoon. Tulungan mo kami Panginoon Diyos na patuloy Lord God na aming pahalagahan ang iyong mga salita. Maraming pong salamat po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Sa mga talata po nating binasa, tama po ba? Halos kapares ng pinanood natin kanina. Amen. Pero ito ay salita ng Diyos. Sa mga talata po nating binasa, ay may dalawang tao, dalawang bahay, at dalawang pundasyon. Amen. Pero pareho ang mga ito na dinaanan ng ulan, baha, malakas na hangin, at magkaiba ang resulta. Amen. Two persons, yung dalawang tao po na tinutukoy dito sa binasa natin ay tumutukoy po sa lahat ng tao. Kabilang ka at kabilang ako. Amen. At merong dalawang bahay. Amen. Ang dalawang bahay naman po dito, in a spiritual sense, ito naman po ay tumutukoy sa ating buhay o uri ng ating pamumuhay. Amen. At pangatlo, yung dalawang pundasyon, bato at buhangin. Yung bato, mga kapatid sa ating Panginoon, ang tinutukoy doon na bato ay ang ating Panginoong Hesus at ang kanyang salita. Amen? Subalit ang buhangin naman, ito naman po ay tumutukoy sa prinsipyo at pananaw ng mundong ito o pananaw at prinsipyo ng tao sa sarili nating kaalaman at kaunawaan. At ang tanong, ngayong umaga, mga kapatid sa Panginoon, saan natin itinatayo ang ating buhay? Ano ang pundasyon? Sa pananaw at prinsipyo ng salita ng Diyos o sa sarili nating pananaw at prinsipyo o sa prinsipyo at pananaw ng sanlibutan ito. Mangaral po ko ngayong umaga, building our lives on solid rock. Dapat itayo natin ang ating buhay sa matigas o matibay na bato. Can you say amen? Amen. Amen. Una po natin pag-usapan, storms will come. Amen. Darating ang bagyo. Hindi po usapin kung darating ang ulan, kung darating ang baha, kung darating ang malakas na hangin. Malinaw po na sinabi kanina sa talatang binasa natin, dumating ang ulan. Dumating ang baha, dumating ang malakas na hangin. Amen? Ito po ay tumutukoy sa mga problema, pagsubok, suliranin, mga pressure ng buhay at hindi magagandang pangyayari. At sa Bible, mga kapatid sa ating Panginoon, ilang beses na inihalin tulad ang bagyo sa mga problema at suliranin. Tama po ba? Amen? Sabi nga po sa Psalms 55, verses 6 to 8, at aking sinabi, o kung ako'y nagkaroon ng mga pakpak na gaya ng kalapate, lilipad nga ako at magpapahinga. Narito, kung magkagayoy, gagala ako sa malayo. Ako'y titigil sa ilang. Ako'y magmamadaling sisilong mula sa malakas na hangin at bagyo. Amen? Tinutukoy po sa talatang ito na ating binasa, amen, mga malakas na hangin at
nagbagyo, amen, ito po ay pwedeng naglalarawan ng mga problema, suliranin sa ating buhay. Sabi na nagsulat ng salmo na ito, kung magkakaroon lang siya ng pakpak para tumakas, para lumipad, amen, sapagkat ayaw niya, amen, na siya ay makaharap, amen, o siya ay mabasa, siya ay dumaan sa mga bagyo at malalakas na hangin. Tama po ba? Ang totoo, ayaw natin ng mga problema at suliranin. Amen? Kaya itong nagsasalitang ito, baka ito rin ang gusto natin. Kung meron na humupakpak para makalipad, makatakas sa mga problema, sabi pa niya, para ako ay makasilong. Amen? Sapagkat ayaw natin mabasa, ayaw natin madapuan ng problema. Sino sa inyo, amen? Amen, yung para bang sinabi mo, sige problema, halika. Meron bang ganon? Wala. Sisilong tayo, magtatago tayo. Naku, nandyan na yung malakas na hangin. Nandyan na yung bagyo. Amen? At nais ko pong sabihin sa inyo, mga kapatid sa ating Panginoon, kahit gaano pa kaganda, kahit gaano pa kalaki, at kahit gaano pa kataas ang bahay natin, daraan pa rin ang bagyo at siguradong dadaanan ang bahay mo. Amen po ba? Amen? Ganon din po sa ating buhay. Ano man ang estado ng ating buhay, ano man ang kalagayan ng ating buhay, siguradong darating ang malakas na ulan. Siguradong darating ang bagyo. Amen? Ang problema po mga kapatid sa ating Panginoon ay bahagi na po ng ating buhay. Can you say amen? Amen. Ibig sabihin darating. Mangyayari. Amen? Yung ulan na tinukoy dito kanina sa binasa natin ay tumutukoy sa mga pabugso-bugso o pwedeng tuloy-tuloy na mga problema. Diba ang ulan? Patak-patak, minsan malakas. Amen? Iba-iba ang sukat. Tama ba? Amen? Minsan kaya natin, minsan parang hindi. Lalo na kung sunod-sunod at malalakas pa ang patak ng ulan. Ulan. Baha. May sinabi din dyan na baha. Amen? So sorry kanina, sa Matthew chapter 7, ang baha naman ay tumutukoy sa mga malalaki at malawakang problema. Amen? Kapag nagkaroon, di ba kapag kayo po ay nanonood ng balita, kapag nagkaroon ng grabing pagbaha, ang tawag ng ilan ay trahedya. Ano po ba? Grabe, binaha itong lugar na ito. Trahedya. Di ba? Yung lumalabas sa salita, yung word na trahedya. Bakit? Bakit nila nasasabi yun? Sapagkat ang baha ay nagdudulot ng malaking pinsala. Amen? Na pwedeng maanod ang bahay mo, pwedeng masira ang mga gamit na iniingatan mo, at pwedeng mawasak ang mga ari-arian mo. Amen? Kasi ang baha, amen, ang baha, kapag ito ay dumaan, amen, yung dating itsura, yung dating forma ng lugar na yon, kaya niyang baguhin. Tama po ba? Diba? Kapag may baha, napapanood nyo ba sa TV kapag may baha, yung dating bukid, nagiging ilog? Nababago yung itsura, nababago yung forma. Ganun kalakas, amen, ang baha. Kaya nitong mangwasak, kaya nitong manira. Amen? Ang isang mahalimbawa natin na dumaha sa baha sa buhay ng bawat isa na walang nakatakas sa atin ay noong taong 2020. Tayo po ay dinahanan ng baha. Tama po ba? At tinutukoy ko po ay yung pandemic. Anong nangyari nung pandemic? Amen? Maraming mga nawalan ng trabaho. Maraming mga nagsarang negosyo. Pati buhay ng tao namatay. Tama po ba? Amen. Yung ating mga mahal sa buhay, pwede. Mga katrabaho, pwede. Amen. Yun po ay mga halimbawa po ng baha. Amen. Ito po yung baha, ito po yung mga problema, suliranin na pwede kang malunod. Pwede kang masama sa anod dahil malakas ang impact sa atin. Amen. Isa naman po yung hangin. Yung hangin po, amen, ang tinutukoy naman po dito ay yung ang hangin kasi minsan ay parang yung kontra sa atin, pasalungat sa atin. May nabasa po ako na itong hangin po ay pwedeng tumutukoy naman sa mga salita. Ano po yun? Masasakit na salita na pwede nating marinig sa ibang tao o kahit sa mga malapit na tao sa buhay natin tulad ng pamilya natin. Amen? Sino pong naniniwala words have power? Amen. Yung mga hangin, di ba, na tumatama sa atin yung mga salitang ibinabato sa atin ng mga nakakasakit sa atin. Amen. Sino na po sa inyo nakatanggap ng masakit na salita? Amen. Amen. Lahat po tayo, mga kapatid sa ating Panginoon. Amen. Na yung mga salitang yon, di ba, pangit, kontra sa atin, di ba, salungat sa iniisip natin.
Parang ibinababa tayo. Tama po ba mga kapatid sa ating Panginoon? So sa ating pong binasa, dumating ang ulan, dumating ang baha, dumating ang malakas na hangin. Para saan? Para subukin ang pundasyon ng bahay. Kung madali bang bumigay o nananatili itong nakatayo. Ganon din po sa ating buhay mga kapatid sa ating Panginoon. Darating ang mga problema, darating ang mga suliranin, isa sa dahilan ay para subukin kung gaano tayo katatag at nananatiling nakatindig kahit na hindi maganda ang mga nangyayari. Amen? At nakakalungkot, amen, mga kapatid sa ating Panginoon, nangyayari na may mga tao na kapag hindi na nila alam ang gagawin, kapag sila ay humaharap sa mga matitinding problema at suliranin sa kanilang buhay, labis, amen, na naapektuhan sa mga tinig na naririnig nila na sobrang nakasakit ng kanilang damdamin, amen. Diba may mga tao, amen, na ang tanging solusyon na naiisip nila ay magpakamatay na lang para matapos na. Amen? At bakit po nangyayari yun? Madaling bumigay dahil hindi tama ang pundasyon. Madaling bumagsak dahil hindi kilala ang ating Panginoon. Madaling sumuko dahil hindi alam ang salita ng Diyos. Madaling umayaw dahil alam man ang salita ng Diyos, hindi naman ito isinasa puso at isinasa pabuhay. Kaya madaling bumagsak, taob agad. Nakita niyo ba yung pinanood, yung nangyari dito sa dalawang baboy? Gawa sa dayami. Amen? Gawa sa patpat. Amen? Pagdating nung lobo, yung lobo doon ay representation ng mga masasamang pangyayari. Masama yung lobo tama ba? Mga masasamang pangyayari, o pwede rin natin siyang ihalin tulad sa ating kaaway, ang dyablo, kapag siya'y dumating, amen, saan nakatayo ang iyong buhay? Na kapag siya'y humihip ng malakas, tutumba ka kaagad. Babagsak ka kaagad. Amen po ba? Pangalawa, pag-usapan natin ngayong umaga, wrong foundation, maling pundasyon. Amen? Paano nagiging mali ang pundasyon? Matthew chapter 7 verses 26 to 27. At ang bawat tumirinig ng aking mga salitang ito at hindi ginaganap ay matutulad sa isang taong mangmang na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan at lumagpak ang ulan at bumaha at umihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na iyon at nabagsak at pero pagkasunod, kakilakilabot ang kanyang pagkabagsak. Amen? Hindi nagiging tama, hindi nagiging matibay ang pundasyon dahil nakakapakinig o nakakapagbasa ng salita ng Diyos, subalit ang sabi ay hindi ginaganap. Can you say amen? Amen. Ang nangyayari tayo ay hearers lang, listeners lang, tagapakinig lang. Amen. Subalit hindi daw po yun, amen, ang tamang pundasyon sabi ng Bible. Amen? Bakit hindi ginagawa? Bakit ayaw gawin? Dahil pwedeng may nakatayo ng ibang pundasyon. Katulad ng pastor, yung sarili nating prinsipyo at kaunawaan. At ang sabi ng talata na binasa natin, hindi po ako nagsabi, ang taong iyon, amen, na narinig ang salita ng Diyos, subalit hindi ginawa, ang tawag sa kanya, amen, ng Bible ay mangmang. Tama po ba? Sino po dito gusto mong tawagin kang mangmang? Wala sa atin. Amen? Kasi ganito po yun mga kapatid sa ating Panginoon, kapag hindi natin ginagawa ang salita ng Diyos, para bang sinasabi natin na mas marunong pa tayo o mas alam pa natin ang gagawin kaysa sa kung anong sinasabi ng Panginoon. Bakit mo susundin yan? Mga letra lang yan na nakasulat dyan sa aklat na yan. Mas marunong pa ako dyan sa aklat na yan, pastor. Amen? Kaya, pero ano sabi ng Panginoon? Amen? Sabi ng Panginoon, foolish. Mangmang. Amen? Nakapakinig, pero walang paghakbang. May dapat sanang baguhin, pero hindi ginawa. May dapat sanang ayusin, subalit hindi inayos. Ang tawag ulit ng Bible, foolish. Can you say amen? Amen. Akala natin tayo ang tama, pero hindi pala. Amen? Kaya makukuha natin dito, mga kapatid sa ating Panginoon, pansinin niyo po, amen, hindi lang mangmang sa paningin ng Panginoon, kundi pati sa paningin mo, paningin ng tao, amen, ay nagiging kamangmangan. Amen? Pastor, magbigay ka ng halimbawa. Ito po sa akin lang sa akin lang.
Amen. Pansinin niyo pong mabuti. Excuse me. Amen? Parating na naman yung January. Anong meron kapag January? Sa Quiapo. Sareno. Traslasyon. Tama po ba? Traslasyon. Anong ginagawa doon? Nagpuprosesyon. At maraming mga tao. Amen? Anong ginagawa nila doon? Bakit sila pumupunta doon? Namamanata. Amen? Talagang pag nakita nyo sa balita, ang daming tao. Tama? Na halos talagang nagsasara yung mga daan kasi wala talagang madadaanan. Sobrang siksikan. Tama po ba? Anong ginagawa nila doon? Nananata, parang meron silang ibinabatong towel. Tama ba? Napapanood ko lang po sa balita eh. Ipupunas doon sa, alam nyo na yon, tapos ibabalik doon sa may-ari. Anong nakita po natin doon? Sa akin lang po mga kapatid sa ating Panginoon na, para sa akin po, di ba kamangmangan? Tumahimik po ata. Baka meron po sa inyo gumagawa noon. Biruin mo, makikipagsiksikan ka doon, gagastos ka ng pamasahe, amen. Ano pa? Amen. Pawis ka doon, sarit-sarit amoy, para lang maihagis yung iyong towel doon, na yung pinagpunasan, ang daming humawak ng towel mo, pinunas doon, ibabato sa'yo, ipupunas mo sa sarili mo. Wow! Bright! Nakita niyo po ba yung sense, yung tinutukoy ko po? Diba? Kamangmangan. Tama po ba? Sa akin lang po sa paningin ko. Kaya, amen, magpasalamat tayo sa Panginoon. Amen? Niliwanagan tayo ng ating Panginoon. Pwede ba natin palakpakan ng ating Panginoon? Praise God! Kaya pag inisip ko yun, grabe yung mga taong ito, grabe, no? Talagang, kailangan talaga nilang makakilala sa ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Amen! Amen? Diba? Isa pa, yun nga, yung mga tuwing Semana Santa, diba? Yung mga nagpapapako daw sa krus, abang nagpepenitensya sila, may bitbit naman na gin dito. Tingnan mo talaga kamangmangan ng mga tao, ano? Wala di ba? Kaya, totoo yun mga kapatid sa ating Panginoon, take note nyo to, ang taong wala si Jesus sa kanyang buhay, mangmang. Can you say amen? Amen! Totoo po yun. Tingnan mo ngayon, natatawa ka na lang. Ano? Kung hindi ako nakakilala sa Panginoon, baka hanggang ngayon, ganun pa rin ako. Tama po ba? Amen? Kaya salamat, may church. Amen po ba? Salamat, may pangangaral na salita ng Diyos. Amen po ba? Salamat, meron tayong Bible study pag Thursday. Ibalik natin ang papuri sa ating Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Meron nang nakatayo na pundasyon sa buhay nila. Pasensya na, ito na kasi ang aming kinamulatan, ito na kasi ang aming kinasanayan. Amen. Ito na ang aming kinagisnan. Hindi, kaya patuloy tayo nagbabahagi sa kanila. Hindi tayo nagsasawa, kahit parang minsan, di sila nakikinig. Sige lang, mga kapatid sa ating Panginoon. Amen? Amen. Kaya mapalad tayo, isa tayo sa mga pinili at niligtas ng ating Panginoon. Yes, let's be grateful, Lord. Thank you. Amen. Noon, mangmang ako, Panginoon. Amen. Ako rin, mangmang ako noon eh. Amen. Pero salamat sa ating Panginoon. Sumilang sa atin ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Foolish and deceive. Amen. Tignan nyo yung isa pa. Isa pa akong halimbawa. Yung isang anak dati ng ating senador, kilalang senador, isang babaeng senador, amen, yung kanyang anak, amen, nag-take ng bar exam, si mag-aabogado, amen, pero yung kanyang unang take, amen, sa kasamang palad siya ay bumagsak. Anong ginawa niya? Pakamatay agad siya. Biruin nyo, kilala ang pamilya nila sa lipunan. Mayayaman sila. Tama po ba? Amen. Pwede sabihin na sa kanilang lahat. Pwede nilang bilhin kung anong gusto nilang bilhin. Amen. At yung bata na yun, naniniwala ako, nag-aral sa isang premyado at kilalang universidad. Amen. Pero tayo, masaya tayo sa Pateros National High School. Praise God, Pastor. Maganda dyan. Bakit? Libre! Pero yung mga tao na yun, biruin mo, amen, yes, patalino, pagdating sa academics, amen,
pero hindi marunong sa buhay. Dumating yung ganong klase ng problema, amen, pinabagsak agad siya. Amen, nung kanyang pagkabagsak sa school. Amen, hindi ba pwedeng mag-second retake? Katapusan na ba ng buhay kapag bumagsak ka doon sa bar exam? Tama po ba? Amen. Mga kapatid sa ating Panginoon, pero tignan nyo nga, kasi nga, amen, ang taong hindi kilala ang Panginoon, ang taong, amen, hindi alam ang salita ng Diyos, kaya talagang totoo ang Bible ang sabi, foolish. Amen? Tingnan niyo po ang sabi pa, Proverbs 28:26, siyang tumitiwala sa kanyang sariling puso ay mangmang. O, di ba? Praise God. Ngunit ang lumalakad na may kapantasan ay maliligtas. Siyang tumitiwala sa kanyang sariling puso. Sariling puso. Ano pa sabi ng Jeremiah 17:9? Ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat na bagay. Pansinin niyo po, ang puso magdaraya. Mga kapatid sa ating Panginoon, yung ating puso pala, mandaraya. Pwede kang linlangin ng iyong damdamin. Amen po ba? Pastor, kasi ako po talaga yan eh. Pastor, pag nawala po yan sa akin, mamamatay ako na. Nakalipas ang 3 taon, Pastor, mamamatay ako pag di kami naghiwalay. Kasi, mga kapatid sa ating Panginoon, mandaraya ang puso. Amen po ba? Kaya wag po tayong magtiwala basta-basta sa sarili nating pananaw at prinsipyo. Amen? Ikalawa, yung ikalawang prinsipyo, yung pwede itinatayo naman natin ang ating buhay sa prinsipyo at pananaw ng mundong ito. Itong mundong kinagagalawan natin. Amen? Nais ko pong sabihin sa bawat isa, amen, ang pananaw at prinsipyo ng mundong ito ay palaging salungat at kontra sa pananaw at prinsipyo ng salita ng Diyos. Hindi po sila palaging magtutugma. Lagi po silang magkaiba ang daan. Magkasalungat. Amen? Kaya mga kapatid sa ating Panginoon, nais ko pong sabihin sa iyo ngayong umaga na hindi lahat ng nakikita mo sa iyong paligid sa mga oras na ito ay tama at makakabuti sa iyo. Hindi lahat ng nakikita mo sa iyong paligid ay tama at makakabuti sa iyo. Lagi po nating tatandaan, ang mundong ito ay pabago-bago. Ang uso noon, laos na ngayon. Ang uso ngayon, pagdating ng araw, malalaos din. Amen po ba? At ang nakakalungkot, ang pabago-bago ang mundong ito, pabago-bago na hindi papunta sa mabuti. Pabago-bago na papunta sa masama. Amen? Pasama ng pasama ang ating kapaligiran, mga kapatid sa ating Panginoon. Tingnan nyo sabi 1 John 5:19. Nalalaman natin na tayo sa Diyos at ang buong sanlibutan ay nakahilig sa masama. Amen? Ang sanlibutan ito nakahilig. Baga ang sandigan ay nakahilig, nakasandal. Amen? Ang sanlibutan ito sabi sa masama. Amen? Ano pong nakikita natin ngayon? Ano pong nakikita natin sa panahon natin? Ang mali noon, tama na ngayon. Amen. Ang bawal noon, pwede na ngayon. Tama po ba? Unti-unti nang tinatanggap ng ating lipunan. Amen? Noon, sa panahon natin, amen, di ba kapag nakakita ka ng parang, ay, grabe, 2 asawa nito. Di ba parang noon, sa time nyo, mga nanay, tama ba? Parang, bakit ganun siya? Pero ngayon sa panahon natin, no, 10 yung asawa, proud pa, no? Ilan asawa mo? Yan po yung ating mundong kinagagalawan, mga kapatid sa ating Panginoon. Nakikita niyo po ba? Amen? Noon, tama po ba? Nung panahon niyo po? Nakakaya naman, sakit na lang. Pero, pagbibigay galang po. Nung panahon niyo po, tama po ba? Isa lang asawa. Ang pananamit, lahat nakabalot lahat. Yes. Tama po ba, Nay Nelfa? Ilang taon na po kayo, Nay Nelfa? 56. Nung kayo po ay 15 years old, tama po ba? Yung pananamit po lahat, nakikita nyo, lahat ay nakabalot lahat. Pero ngayon, Nakalabasan dyan. di ba? Yung kwento nga sa akin, Rulin, yung iba palang suit ngayon ng mga kababaihan, yung, ano man tawag doon, sorry for the word, yung bra ba yun? Yung bra pala yun, no? Pero dati, di ba, tinatakpan natin yung bra natin, ano? Sorry sa inyo pala. Pero ngayon, ano, yung, yun na pala yun, no? Pag
Pagka bra, wala nang damit-damit, bra na, labas na kaagad. Tama ba? Mali ba ako? Tama ako? Yan ang ating mundo may nagagalawan, mga kapatid sa ating Panginoon. Amen? Diba? Tapos yun nga, kapag nabastos, nagagalit. Diba? Ito, tingin na tingin sa akin. Kasi tignan mo muna yung suot mo, di ba? Ba't kasi nagganyan ka na suot? Siyempre, mapapatingin talaga sa'yo. Amen po ba? Amen po ba? Thank you, Lord. Ngayon, sa panahon natin, kapag may kasiyahan o celebration, kailangan may beer o alak. Hindi kompleto ang handaan kapag walang inuman. Tama ba si Pastor o mali? Tama. Pero ang tanong, kailangan ba ng beer? No, po. Para lang maging masaya ang handaan? Po. Ang ating kasiyahan pala nakadepende sa alak. Tama po ba? Oh, walang handa, walang inuman. Boring. Amen? Mga kapatid sa ating Panginoon, ako po yung umiinom din noon. Pero salamat nga sa Panginoon, binago tayo ng ating Panginoon. Amen? At gusto ko pong patunayan sa inyo, hindi po totoo na kapag may biro alak, masaya na palagi. Amen? Kalimitan, yun pa nga pinagmumula ng away ng rambol. Amen? Tignan nyo po, Ephesians 5:18. Huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan. Oh, galing ng Bible po, ano? Amen? Kundi kayo yung mga puspos ng Espiritu. Amen? Kaya hindi po totoo na kapag may alak ay masaya na agad. Amen po ba? Amen? Thank you, Lord. Amen? Noon, grabing kasalanan na magpalaglag ng bata. Pero ngayon, amen, alam niyo po ba? Amen? Isa na lang ata ang Pilipinas sa ilang konting bansa na hindi pinapayagan ng abortion. Halos lahat ng mga bansa ngayon sa ating mundo, legal na ang abortion. Yun po yung ating mundong kinagagalawan, mga kapatid. At sinusulong na rin dito sa ating bansa. At hindi imposible na yun ay maipatupad sa ating bansa. Amen? Kasi nga sabi ko kanina, ang mundo natin ay pasama ng pasama. Can you say amen? Amen. Amen? Yun nga, ito pa, yung mga tinatawag na unwanted pregnancy. Katulad ko kanina nung hinayuan namin ni CJ, di ba? Tinanong ilang taong ka na, 15 ata siya, amen, pero meron na siya 7-month-old na baby. Kano, baby mo yan? Opo. Tapos, inasal siya nung isang kaibigan niya. Pastor, may second baby pa yan, pero ibang babae. Oh, proud pa sila. Congrats! Praise God. Yung po nangyayari sa ating kapanahunan, mga kapatid. Kaya, yun nga, talagang nararamdaman ko yung habag sa tuwing umahayo kami ni Brother CJ. May hindi pa dapat gawin, may hindi pa dapat pasukin, pero yun nga. Amen? Walang tamang paggabay, pero nangyayari, yun ang pinapasok, yun ang ginagawa. Praise God. Kaya ngayong umaga, mga kapatid sa ating Panginoon, amen, ito ang nakakalungkot sa ating kapanahunan. Amen. Kung ano ang alam kong tama, yun ang gagawin ko. Yun ang pananaw ngayon ng mga tao. Iyon ang pananaw ng sanlibutan ito. Kung ano ang ginagawa ng iba na ayos na sa akin, yun ang gagayahin ko. Amen? Mga kapatid sa ating Panginoon, hindi ibig sabihin na ginagawa na ng tao ay sang-ayon na doon ng Panginoon. Amen? Hindi ibig sabihin na tama sa pananaw o paningin ng tao ay tama na rin, amen, sa ating Panginoon Diyos. Ang nangyayari po, ngayong umaga mga kapatid sa ating Panginoon, ito po yung mundo nating kinagagalawan at ito naman po yung salita ng Diyos. Ang gusto ng mundo, ang salita ng Diyos, ang mag-adjust para sa kanila. Tama ba? Pastor, salita pa rin ng Diyos? Outdated na yan. 2023 na. Modern na tayo ngayon. Amen? Ang gusto nila, ang salita ng Diyos ang makibagay. Amen, sa takbo ng sanlibutan ngayon. Pero nais ko pong sabihin ngayong umaga, mga kapatid sa ating Panginoon, kailanman, amen, ay hindi po yun mangyayari. Kailanman ay hindi po ikokompromiso o sasang-ayunan ng Panginoon ang pananaw ng mundo ito. Amen? Dapat mga kapatid sa ating Panginoon, ang mundo natin ang sumusunod sa kung anong sinasabi ng salita ng Diyos.
Amen? Kaya ngayong umaga, mga kapatid sa ating Panginoon, anong sabi ulit sa ating main text? Matthew chapter 7 verses 26 to 27. At ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at hindi ginaganap ay matutulad sa isang taong mangmang na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan at lumagpak ang ulan at bumaha at umihip ang mga hangin at tinampas ang bahay na iyon at nabagsak at kakilakilabot ang kanyang pagkabagsak. Amen? Mga kapatid sa ating Panginoon, babagsak ang buhay mo kapag ito ay natatayo sa mali at mahinang pundasyon. Amen? Kaya panguling pangatlo ngayong umaga, the right foundation. Ang tamang pundasyon. Amen? Yung sinabi po kanina na bato, amen, ang Panginoong Hesus ang ating bato. Amen? Jesus is our solid rock. Amen? Yung itinayo ang bahay sa ibabaw ng bato. Subalit, mga kapatid sa ating Panginoon, nais ko lang pong linawin ngayong umaga, hindi po ito tumutukoy na tanggapin lang natin ang Panginoong Hesus bilang matibay na bato at hindi na tayo babagsak. Hindi po ganon. Amen? Sino pong naniniwala na may mga Kristiyano na kahit daanan sila ng problema, sila ay bumabagsak at bumibigay pa rin? Amen? Amen? So hindi po sapat na, yes Lord, I accept you as my Savior, amen, as my solid rock, amen. Hindi po ganon, mga kapatid sa ating Panginoon. Kundi, amen, ito po ay usapin ng pagsunod sa kanyang mga salita. Amen? Basahin po natin, Matthew 7:24 to 25. Kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Lumagpak man ang ulan, bumahaman, dumating man ang malakas na hangin, hinampas ang buhay mo, hindi ka babagsak. Bakit? Sapagkat ang buhay mo ay natatayo sa ibabaw ng bato. Amen? Nasa iyo ang Panginoong Hesus at dinirinig at ginaganap mo ang kanyang mga salita. Can you say amen? Amen. Ang ganda ng sinabi, sabi po dyan, the proper foundation for life is Jesus' words. Not just the hearing of them, but the doing of them too. Ang tamang pundasyon para sa isang buhay ay ang mga salita ng ating Panginoong Hesus. Hindi lamang ang pakikinig sa mga ito, kundi ang paggawa din ito. Amen? Kaya mga kapatid sa ating Panginoon, yes, maganda, magkakasama tayo ngayong umaga, nandyan ka sa iyong kinauupuan, nakakapakinig ka ng salita ng Diyos, subalit ang katotohanan ngayong umaga, hindi po sapat ang pakikinig lang. Amen po ba? Pero sinabi ang salita ng Diyos, yes, makinig tayo. Pero yung ating pinakinggan, ating ding hakbangan at ating ding gawin. Can you say amen, mga kapatid sa ating Panginoon? Amen. James 1:22, datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Tingnan nyo, mga kapatid sa ating Panginoon, ang sabi ng Bible, kapag tayo ay nakikinig lang at walang paggawa, walang pagganap, walang pagsunod, dinadaya lang daw natin yung ating sarili. Kaya minsan nakakalungkot, amen, maganda, umaten tayo, amen, makapakinig tayo, pero pag uwi natin, ating isa pamuhay, mga kapatid sa ating Panginoon. Kasi pwedeng masayang yung pag-aten kung pag uwi mo, wala na ulit. Tama po ba? Nasabi, dinadaya daw natin ang ating sarili. Dinadaya. Amen? Para bang nakaharap ka sa salamin. Pagharap mo sa salamin, amen, nakita mo may dumi sa mukha mo, pero hindi mo pinansin. Amen? Hindi mo tinanggal. Amen? Parang yung salamin po ay salita ng Diyos, nakapakinig ka. Ako yun may mali nga, may kailangan akong ayusin, may kailangan akong baguhin. Pero kapag hindi mo inayos at binago, ang sabi ng salita ng Diyos, dinadaya mo lang daw ang iyong sarili. Amen po ba, mga kapatid sa ating Panginoon? Amen? Hallelujah! Amen. Katulad po ng isang hari sa Bible, siya po ay si King Herod. Ang sabi po sa Mark chapter 6 verse 20, amen. Sapagkat natatakot si Herodes kay Juan,
Palibas ay nalalamang siya'y lalaking matuwid at banal. At siya'y pinagsanggalang niya. At kung siya'y pinakikinggan niya, ay natitilihan siyang mainam. At pinakikinggan niya siya na may galak. Amen. Ito pong haring ito, ipinadakip niya si Juan Bautista. Si Juan Bautista, amen, ay isang magaling na preacher, magaling na mangangaral. Ngayon, ang ginagawa niya, dinakip niya si Juan Bautista. Pumupunta siya palagi kay Juan Bautista para makinig ng pangangaral ni Juan Bautista. Ang galing mangaral nito. Amen. Tuwan-tuwa siya palagi. Pwedeng napapalakas siya palagi. Masaya siya palagi. Amen. Kaya lang ang problema kay Haring Herodes, nanatili lang siya na isang tagapakinig. Yung mga napakinggan niya kay Juan Bautista, hindi niya talaga isinapuso at isinapabuhay. Sa katunayan, siya pa nga, amen, ang nag-utos na patayin si Juan Bautista. Pag binasa nyo yung mga next chapters ng Bible na yan, nakikita nyo po ba? Nakapakinig ka, yes. Napalakas ka, pinagpala ka, subalit, amen, kung walang pagakma, kung walang paggawa, amen, mga kapatid sa ating Panginoon, tayo din ang mamomroblema. Amen? Yes, totoo mga kapatid sa ating Panginoon, may mga bagay na hindi natin gusto sa pangangaral, may mga nababasa tayo sa Bible, amen, na hindi sang-ayon sa ating pananaw at prinsipyo, pero nais ko sabihin sa iyo, kapatid sa ating Panginoon, ang Panginoong Hesus ay mabuting Panginoon. Paano mo nasabi, Pastor? Amen? Hindi nais ng Panginoon, amen, na ibigay lang kung ano ang gusto mo. Nais din ng Panginoon na ibigay sa iyo kung anong talagang kailangan mo. Amen? Para bang ikaw ay lumapit sa isang doktor, pinayuhan ka ng doktor, amen, nay, amen, hindi ka na pwede kumain ng taba. Naku, bakit po, Dok? Yung pa naman ang problema, yung pa naman ang paborito ko. Yung pa naman ang gusto ko. Yes, gusto mo ang taba, pero hindi mo na kailangan ng taba. Naunawaan niyo po ba? May mga bagay sa ating buhay na yung gusto natin, amen, ay pwede tayong mapahamak. Kaya ang nais ng Panginoon, hindi lang yung gusto natin ang ibigay, kundi kung ano yung talagang kailangan natin. Amen? Mas alam po ng Diyos kung anong talagang makakabuti sa atin. Kaya minsan, may mapapakinggan tayo sa pangangaral, sa salita ng Diyos. Kaya kapag sinabi ng Bible, huwag. Amen po ba? Mga kapatid sa ating Panginoon, amen, gawin po nating pundasyon ng ating buhay ang Panginoong Hesus at ang kanyang salita. Bakit po? Nagbibigay po ako ng 4 na dahilan, amen, kung bakit kailangan natin o bakit gagawin natin pundasyon ng ating buhay ang Panginoong Hesus at ang kanyang salita. Unang dahilan, mga kapatid sa ating Panginoon, sapagkat ang salita ng Diyos ay totoo. Ulitin ko, bakit ko gagawin pundasyon itong Bible na to, itong salita ng Diyos na ito? Amen? Unang dahilan, ang salita ng Diyos ay totoo. John 17:17, pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Praise God. Mga kapatid sa ating Panginoon ngayong umaga, nais ko pong sabihin sa inyo, amen, na walang mali sa aklat na ito. Ulitin ko, wala pong mali sa aklat na ito. Amen? Ang Bible, anuman ang panahon, amen, mananatili po itong katotohanan. Saan mo man ito dalhin na lugar, mananatili itong katotohanan. Amen? Mga kapatid sa ating Panginoon, kapag hinanapan mo ng mali ang Bible, ikaw ang magkakamali. Can you say amen? Amen. Pangalawang dahilan, mga kapatid sa ating Panginoon, amen? Bakit natin gagawin pundasyon ng salita ng Diyos? Sapagkat ang salita ng Diyos ay subok. Proverbs 30 verse 5. Bawat salita ng Diyos ay subok, siya'y kalasag sa kanila na nanganganlong sa Kanya. Amen? Marami na po tayong napatunayan sa salita ng Diyos na ginawa ng Panginoon sa ating buhay. Pag sinabing subok, napatunayan na. Amen? Proven. Ibig sabihin ng subok, mapagtitiwalaan talaga natin. Amen? Maaasahan talaga natin. Sapagkat yun naman ang totoo, ang ating Panginoon, amen, hindi siya nagkakamali sa kanyang mga salita at pangako sa atin. Amen po ba? Praise God. Pangatlo, amen, bakit ko gagawing pundasyon ang salita ng Diyos? Sapagkat ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. Praise God. Isaiah chapter 40 verse 8, ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta, ngunit ang salita ng ating Diyos ay mamamalagi magpakailanman. Praise God!
Hallelujah! Hallelujah! Hindi nagbabago ang sabi, mga kapatid, sa ating Panginoon. Ang katotohanan noon sa Bible ay katotohanan pa rin hanggang sa panahon natin ngayon. Hindi nagbabago. Amen? Ang pabago-bago ay ang tao. Ang pabago-bago ay ang mundong ito. Subalit ang ating Panginoon Diyos sa langit at ang kanyang mga salita kailanman ay hindi magbabago. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Thank you, Lord. Amen. Sinabi ng Bible noon nakasulat, si Jesus, amen, ay tagapagligtas, Panginoon tagapagligtas noon. Hanggang ngayon si Jesus ay tagapagligtas at Panginoon pa rin. Amen. Hindi yun magbabago, mga kapatid, sa ating Panginoon. Amen. At ikaapat, amen, ang salita ng Diyos ay hindi lilipas. Praise God. Matthew 24:35, ang langit at ang lupa ay lilipas. Datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas, hindi kukupas, hindi mawawala, hindi maluluma, hindi matitinag, mga kapatid, sa ating Panginoon. Amen? Amen. Sinong naniniwala? Pwedeng patay ka na, pero buhay pa rin ang Bible. Sapagkat ang salita ng Diyos ay hindi lilipas, mga kapatid, sa ating Panginoon. Ang dami ng pinagdaanan ng aklat na ito. Marami na rin sumubok, amen, amen, na nasirain ang Bible. Pero hanggang ngayon, amen, hawak-hawak ko pa rin ang isang Bible. At ngayong umaga, ating pinag-aaralan ang salita ng Diyos. Amen? Sapagkat totoo ang salita ng Panginoon, ang salita ng Diyos ay hindi lilipas. Amen po ba? Amen? Kaya hindi po nakakapagtaka, amen, na sinabi ng Bible ng sino bang nakikinig at ginaganap ang napakinggan niya ayon sa salita ng Diyos ay matalino. Bakit? Dahil itinatayo ang buhay niya sa salita ng Diyos na hindi nagbabago, hindi lumilipas, amen, at katotohanan pa rin mula noon hanggang ngayon. Amen? Kaya mga pangyarihan ng salita ng Diyos at hanggang ngayon ay buhay na buhay ang salita ng Diyos. Amen? Amen. Kaya ngayong umaga, mga kapatid, sa ating Panginoon, gusto natin maging matatag ang pundasyon ng ating buhay. Gawin natin kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. Napakarami ng mga preachings ang napakinggan natin. Amen. For almost 2 years, mga kapatid, sa ating Panginoon. Hallelujah. Bilangin natin yun, ilang Sundays yun, at ilang Thursday yun, mga kapatid, sa ating Panginoon. Sabi ng Panginoon, ang taong nagiging marunong, matalino sa buhay, dumating man ang mga problema, dumating man ang mga suliranin, dumating man ang mga masasama at hindi magagandang pangyayari, amen, kaya mo pa rin tumayo na matibay, nakatindig, sapagkat ang iyong paanan ay nakatayo sa ibabaw ng bato. Amen? Ang iyong buhay ay nakaugat at nakabaon sa salita ng Diyos. Amen? Naalala ko noon si Rulin, amen, namatay yung kanyang mother. Nandito na kami sa Pateros, 2022, last year. Last year ba? 22, last year. Hindi inaasahan. Amen? Biglaan. Amen? At syempre, sa part ni Rulin, naramdam ko yung sobrang sakit sa kanya. Amen? Bata pa yung kanyang mother, 52. Amen? Pero kinuha na agad ng ating Panginoon. Amen? Sa aming pwedeng sa sarili naming kaisipan, sa pananaw ng tao, amen, pwede kaming magtanong sa Panginoon, Lord, bakit kinuha mo agad yung nanay ni Rolin? Tama po ba? Bakit sa dinami-dami ng tao? May ganun ano? Bakit sa dinami-dami ng tao? Bakit yung mother ni Rolin? Amen. Ramdam ko, ilang gabi siya umiiyak. Amen. Sa province na matay, kinakailangan naming umuwi. Amen. Praise God. Mga kapatid, sa ating Panginoon, masasabi ko, yun nga, pwedeng, kung hindi kami nakakakilala sa Panginoon, kung hindi salita ng Diyos ang pundasyon namin, pwedeng magtampo kami sa Panginoon. Tama ba? Kung hindi namin kilala talaga ang Panginoon, Lord, lilingkod kami sa iyo eh. Mas ganito ang gagawin mo sa amin. Pwedeng magtampo kami sa Panginoon. Ayoko na, ganito pala ang maglingkod. Amen? Pero dahil kilala namin ang Panginoon, amen, alam namin ang salita ng Diyos, amen, naramdaman namin mag-asawa ang kaaliwan ng ating Panginoon. Amen? Lagi namin sinasabi ko nga kay Rolin, sige lang, tuloy ang buhay, mas alam ng Panginoon ang pinakamabuti. Mas alam ng Panginoon ang makakabuti. Amen? May mga tao kasi, amen, na namatayan ng mahal sa buhay, tinalikuran ng Panginoon. Teka muna. Di ba, mga kapatid sa Panginoon, ang sabi naman talaga ng Bible, mamamatay tayo?
Tama ba? Bakit tayo magtatampo sa Panginoon? Lord, bakit namatay siya? Baka sabihin ng Panginoon, bakit? Mamamatay naman talaga ang tao ah. Tama ba? Nauna lang siguro sila. Amen? Pero susunod din tayo. Naniniwala ba kayo? Amen. Tama ba? Kaya, amen, bakit tayo tatalikod sa Panginoon? May nangyari lang na hindi maganda. Mga kapatid sa Panginoon, kapag gano'n ang ginawa mo, tinalikuran mo ang Panginoon, amen, ikaw ang talo. Amen, biruin mo, mamamatay ka na malayo sa presensya ng Panginoon, malayo sa kalooban ng Panginoon. Amen. Mas magandang mamatay tayo. Amen, nakapiling natin, naglilingkod tayo sa Panginoon. Tama po ba? Amen. Kaya yun, salamat sa salita ng Diyos. Amen. Kaya ngayong umaga, sa aking pagtatapos, sabi dyan, pa-flash po, being a real Christian is not about just hearing the Word of God. It is about doing it. Wow! Praise God! Sabi pa dyan na real, ang totoong Kristiyano, ang totoong niligtas ng Panginoon. Amen? Ay hindi lang basta nakikinig ng salita ng Diyos, kundi ginagawa ito. Amen? Ang pagpapala, mga kapatid sa Panginoon, ang pagtatagumpay ay nandoon sa mga tao na isinasa puso, isinasa pamuhay, ginagawa at sinusunod ang kanyang mga salita. Amen? Kaya huwag tayong magsawa na may church. Huwag tayong magsawa na dumalo sa gawain ng ating Panginoon. Lagi tayong may makukuha sa ating Panginoon. Amen? Last verse, mga kapatid sa ating Panginoon. Luke chapter 11 verse 28. Ngunit sumagot siya, higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad dito. Wow! Praise God! Mga kapatid sa ating Panginoon, amen? Mapalad ka kapag nakapakinig ka ng salita ng Diyos. Can you say amen? Amen. Pero, higit na mapalad ka kapag tinutupad mo ito. Amen. Praise God. Merong pagkakaiba yung dalawa. Amen? Kaya ngayong umaga, mga kapatid sa ating Panginoon, saan tayo sa dalawa? Itinatayo natin ang ating buhay sa buhanginan. Kapag dumating yung baha, yung malakas na ulan, tumba. Pagsa. Mahina, mali ang pundasyon. Amen? O doon tayo sa isa na itinayo ang kanyang buhay doon sa matibay na bato. Dumating man, amen, yung anong mga suliraning krisis ng buhay, nananatili kang nakatayo kasi alam mo, sa kalagitnaan ng iyong problema, kasama mo ang ating Panginoong Hesus. Amen. Amen. Ngayong umaga, mga kapatid sa ating Panginoon, let's build our lives on solid rock. Amen? Kaya mo yan, kapatid sa ating Panginoon. Narito ang kanyang mga salita. Amen. Mamaya sa altar ko, ipanalangin mo, Lord, tulungan mo ko na hindi lang ako maging tagapakinig. Tulungan mo rin ako na magkaroon ng pusong handang sumunod sa iyong mga salita. Amen? Mga kapatid sa ating Panginoon, diyan ka pagpapalain ng ating Panginoon. Diyan ka pagtatagumpayin ng ating Panginoon. Diyan ka palalakasin ng ating Panginoon. At higit sa lahat, diyan ka babaguhin ng ating Panginoon. Amen. Amen? Huwag mo itayo ang iyong buhay sa mahinang pundasyon. Amen? Ikaw ang talo, ikaw ang babagsak, mga kapatid sa ating Panginoon. Amen? Pero kung ang buhay mo, amen, natatayo sa ating Panginoong Hesus at sa kanyang mga salita. Amen? Dumating man yung anumang mga problema, amen, kaya mo pang hamunin yung mga problema. Amen? Okay, come on! Amen? Kasama ko ang Panginoon, lagi nating tatandaan na mas malakas at makapangyarihan ang ating Panginoong Hesus. Amen? Thank you, Lord. Ngayong umaga tayo po'y magsiyong lahat. Praise God! Sa ating pong first time, hallelujah, sasamahan ka ng isang disciple dito sa church, naniyan ka namin dito. Amen. Thank you, Lord. Kung may kanyang kakausapin, kailangan mo si Jesus. Amen. Kapatid sa ating Panginoon, kagaya ng sinabi ko kanina, amen, ang Bible ay hindi pa bago-bago. Sinabi ng salita ng Diyos, si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Hanggang ngayon, totoo pa rin yun. Si Jesus pa rin ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Amen. Walang makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan lang ng ating Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Para sa bawat isa, ngayong umaga, hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Ngayong umaga, bubuksan po natin ang altar. Amen. Simulan natin ngayong umaga. Amen. Hindi usapin kung darating ang problema. Hindi usapin kung darating ang problema. Amen. Ang mangyayari, mga kapatid sa ating Panginoon, siguradong darating ang mga problema at mga pagsubok. Amen po ba? Pero mas maganda na naitatayo ang ating buhay sa matibay na bato. Amen. Kaya ngayong umaga nakapakinig tayo. Amen.
tulungan tayo ng ating Panginoon na yung bawat napapakinggan at napag-aaralan natin sa salita ng Diyos ay atin rin gawin at sundin. Amen. Dinubuksan po natin ang altar. Hallelujah. Tayo po yung umawit. Katapatan mo, O Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Dakila ka aming amang banal. Tulungan mo ang bawat isa. Tulungan mo ang bawat isa, Panginoon. Sa umaga nito, ikaw ang mata sa aming buhay. Salamat sa iyong mga salita. Hanggang ngayon, nakakapakinig kami. Hanggang ngayon, Panginoon, tinuturuan mo kami. Hanggang ngayon, Panginoon, hinuhubog mo kami. Hallelujah. Lord, salamat, salamat. Ang iyong mga pangako, Panginoon, hindi lumilipas. Hallelujah, Lord. Pwede pa rin namin maranasan hanggang ngayon ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Ikaw lamang. Ikaw lamang. Ang tanging aawitan kita. Tayo po'y magsintayong lahat. Thank you, Lord. Hallelujah. Katapatan mo, Diyos. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Pag-ibig mo, ay wagas at walang kapalis. Sa aming puso, sa aming buhay, papulit pagsambal, ihaalay. Bukas mo ngayon, magpakailanman, ating Panginoon. Panginoon, kay tunin mo sa hallelujah, nanatiling kang mabuti sa aming Panginoon. Ikaw lamang ang tanging ko sasambay. Awitan minsan pa ulihin, pasalamatan, palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Salamat. Ikaw ang aming pinupuri. Ikaw ang aming sinasamba. Dakila ka, O Diyos, aming amang banal. We praise you. We worship you. Hallelujah. 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 Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, aming amang banal. Meron po ba sa inyo nais mo ng kagalingan sa ating Panginoon? Amen. Patuloy pa rin tayong mananalangin. Hallelujah. Sa mga may sakit at karamdaman. Kung ikaw yan, pwede ka lumapit dito sa harap at kami ay mananalangin sa iyo. Hallelujah. Thank you, Lord. Meron po ba? Meron po ba? Wow, salamat sa Panginoon. Maayos ang lahat. Thank you, Lord. Hallelujah. Kung wala po, mga kapatid sa ating Panginoon, amen, kagaya po ng pangalala sa atin ng Panginoon, amen, napakahalaga po ng kanyang mga salita.
Amen. Dapat na maging pundasyon ng ating buhay ay yung kanyang mga salita. Amen? Wala na tayo mga kapatid sa ating Panginoon. Naniniwala ako patuloy na ipapangaral pa rin ang salita ng Diyos. Hindi magbabago, hindi lilipas. Amen? Buhay na buhay ang Panginoon at ang kanyang mga salita. Amen? Kapag uwi natin sa mga pangangaral natin na pakikinggan, hallelujah, bigyan tayo ng pusong handang sumunod sa kanyang mga salita. Amen? Tayo manalangin ngayong umaga. Hallelujah, Panginoong Diyos, maraming salamat sa ginawa mo sa umagang ito. Ikaw ang patuloy namin pinasasalamatan, pinupuri, Panginoon. Nagpapasalamat kami una sa biyaya mo, sa kaligtasan, Panginoon. Salamat, Panginoon Diyos, kami iyong pinili, kami iyong tinawag, Panginoon. Narito kami, Panginoon Diyos, hallelujah. Hallelujah, sa iyong church, Panginoon, na patuloy na nag-aaral ng katotohanan ng iyong salita. Salamat isa kami, Panginoon Diyos, sa mga niliwanagan mo, Panginoon, na tulungan mo kami, O Diyos, na maging marunong sa buhay, Panginoon. Ano man ang dumating, O Diyos, ng mga masasamang pangyayari, hallelujah, na nanatili kaming nakatayo, Panginoon, sapagkat ikaw, Panginoon, ang pundasyon ng iyong mga salita, Panginoon, hallelujah, ay nakabaon, hallelujah, sa aming buhay. Lord, maraming pong salamat. Ingatan mo ang bawat isa, Panginoon, sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay. Ibalik mo po kami, O Diyos, sa susunod na gawain. Ikaw ang patuloy na magpalakas, magbigay ng magandang kalusugan. Hallelujah. Magpala ka, Panginoon Diyos, sa iyong mga anak. Hallelujah, Lord. Bless us, Lord, physically, emotionally, mentally, Lord God, even financially, Panginoon Diyos. Salamat, Panginoon, sa iyong mga anak na ito, na patuloy naming nakakasama sa gawain, Panginoon. Patuloy kaming umaasa na ikaw pa rin ay may gagawing dakilang bagay sa iyong iglesia, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon Diyos. Uwi kami, Lord God, tinanggap ang pagpapala, kalakasan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi na Amen. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Magandang umaga po muli sa inyo lahat. Maraming salamat po sa inyong pagdalo. Ingat po kayo pag-uwi. God bless you po. Praise God.